Magandang araw po sa inyong lahat. Ito pong muli si Pastor Ray Navarro ng Global Gospel Ministry at nakikibahagi po sa mga overseas Filipino workers sa gawing Indonesia, Malaysia at Singapore. Kayo po ay nakikinig sa programang Magkaugnay ng Pinoy Connection, isa pong online broadcast ministry ng Far East Broadcasting Company. Kumusta po kayo? Ang inyo pong lingkod ay masaya. Bakit? Teka, tanggalin ko po muna pala ang aking mask. Pwede naman akong hindi mag-mask habang nagkikipag-ugnayan sa inyo. So nakita nyo na po ang mukha behind the Pinoy Connection kapag Tuesday, dati pong Monday. Salamat po sa Panginoong Diyos sapagkat tayo ay nahilingan na magpakita na raw. At ito nga po. Anyway, nangungumusta po ako sa inyo at ang sabi ko po ay kung ako ang inyong tatanungin, masaya po ako. Bakit po? Sapagkat kapiling ko ang aking dalawang anak sa pagdiriwang ng Kapaskuhan at saka ng bagong taon sa awa ng ating Panginoong Diyos. Bakit ko po yan nasabi? Kasi ako po ay social visit pass pag bumibisita dito sa Singapore. Dati po akong nag-work dito for many years, but for some reasons, I have to resign. At pagkatapos, since then, hindi po ako makakuha ng long-term pass para makapag-stay ng matagal-tagal. Ang pinakamatagal ko pong pag-i-stay ay 6 na buwan hanggang siguro mga 9 na buwan, minsan isang pagkakataon sa loob nitong mga nakaraang 5 taon. Karaniwan po ako ay umuwi tuwing makatlong buwan sa ating mahal na bayan na Pilipinas. Hindi lamang po para makipag-meeting doon, para asikasuhin yung aming bahay doon, kundi madalas din po kasi doon na yung hangganan ng aking tinatawag na permit to stay as a tourist dito sa Singapore. Pero natutuwa po ako ngayon, nung bumalik ako nung September 21, na-quarantine po ako at pagkatapos ako po ay nagpa-extend ng 2 months, pinagbigyan naman po. At pagkatapos napagpa-extend uli ako ng another 2 months at napagbigyan din po. Yan po ay hanggang sa February 28 po ako naririto. So kasama ko po ang aking dalawang anak, babae, yung panganay at yung pangalawa po ay lalaki. Si Mrs. po ay nasa US kaya medyo magkahiwalay po kami sa pagdiriwang ng Kapaskuhan at ng Bagong Taon. You can imagine na mas malungkot po sa aming apat kung yung dalawang bata ay magkasama rito, si Mrs. ay nasa US at pagkatapos ako naman ay nasa Pilipinas. Pero alam niyo po ba na may mga ganyang sitwasyon sa ating mga kababayan na sila po ay nasa abroad at magkakahiwalay. Lalo na po kung halimbawa nandito sa Singapore yung talagang kanilang resident pero yung kanilang father ay na-assign po na-assign sa trabaho, no, sa halimbawa ay Middle East at doon inabot ng mga special na panahon. At pagkatapos for some reason, ang misis naman ay umuwi sa Pilipinas dahil sa ilang mga pangangailangan. So yung mga bata na lamang po ang naiiwan sa bahay. Yung case nga po ng isa kong kakilala ay inabot sila ng COVID na mag-asawa doon sa Pilipinas dahil may inasikaso sila. So ang naiwan lang ay yung dalawang bata at saka yung katulong. So medyo mahirap din po, no, yung ganoong kalagayan. Kaya salamat sa Panginoon kung kayo po ay magdiriwang ng Pasko at ng Bagong Taon na kasama ang inyong pamilya. Subalit kung hindi naman po, ay isa ito sa tatanggapin natin na buhay overseas Filipino workers. I am very, very sure hindi lamang po kayo ang may ganyang sitwasyon. Magtanong-tanong lang po kayo sa paligid at malalaman ninyo na mayroong ilan pa
Hindi po marami, subalit mayroon pong mga ganyan ang sitwasyon. I pray na ang inyo pong Christmas this 2020 at ang inyong New Year this 2021 ay magiging maligaya po at sa kabila ng COVID-19 pandemic na sabi nila ay punong-puno ng mga sitwasyon at mga paghihirap, pero the fact na malapit na itong matapos dahil meron na pong vaccines, no, na kita, no, o na discover na magagamit ng maraming mga bansa, papaano na po, papunta na tayo sa ika nga ay it's over, no? Hindi pa talagang over na as in over, pero at least po ay makakahinga na po tayo ng mas maluwag kumpara sa dati. At ngayon po, kapag kayo ay dito halimbawa sa Singapore, pumunta sa mga malls, pumunta sa mga parks, sa mga swimming pools, pinapayagan na po rito ang mag-swimming. Wala nang problema. Tapos, yung mga malls ay marami na rin pong tao. Patuloy pa rin po yung mga tinatawag na protocols gaya ng pag-face mask, gaya ng suot ko kanina, social distancing, ina-advise na mag-sanitize ng kamay, huwag hawakan ng mukha, yung mga ganon, no? Ganoon pa rin naman yung mga yon, pero marami ng mga tao sa lahat ng lugar po. And in fact, dito sa Singapore, ewan ko sa ibang bansa, pinapayagan na po kami itong phase 3. Pumasok na po kami sa itong 28 na darating, papasok na po kami sa tinatawag na phase 3, in-announce ng kanilang Prime Minister dito. At pinapayagan na po na ang mga iglesia, for example, ay mag-accommodate ng 250 katao. For as long as nandoon lahat ng protocols at yung distansya ng mga tao ay hahatiin sa tinatawag na zones. At per zone ay mayroong 50 katao. I just attended a big seminar, at least 150 katao, no? Sa isa pong hotel dito sa Singapore. At kami po ay tigli-5 sa bawat table, at mayroon pong 10 table yung isang hilera, tapos may nakaharang na parang boundary, no, na tali, yung yung parang sinturon, no, yung strap na gaya ng nakikita natin sa mga bangko at iba pang mga pila. Naka-divide lang kami into 3. Yung distance noong isang grupo na 50 sa isang grupo ay mga 3 meters. Tapos ganun din sa kabila. Tapos yung tables naman, tig to 2 meters or to 3 meters ang layo sa isa't isa. At bawat tables ay mayroon pong 5 tao lamang. And then nagsiserve naman ng maayos yung mga tao. Yung mga nagwo-work sa hotel, no, nilalapitan at nagtatanong anong gusto mong drinks, anong gusto mong anong pang maipaglilingkod nila sa iyo, etc. Tapos yung nagsasalita dun sa stage, kapag siya na po ang nagsasalita, turn na niyang magsalita, ay inaalis niya po yung kanyang face mask. So pwede na po pala yun dito sa Singapore. So purihin ang Panginoong Diyos sapagkat medyo maluwag na. At ang panalangin namin dito sa Singapore, ganoon din ang mangyari sa ating bayang Pilipinas na minamahal, no? Balitaan nyo naman kami, yung mga taga Middle East, mga taga US, mga taga Australia, mga taga Europe. Ano naman po ba ang nangyayari diyan? Sana ay makarinig din po kami sa inyo ng komentaryo. Meantime, tayo po ay magbulay-bulay sa salita po ng Panginoong Diyos. And since malapit na po ang Christmas, makibahagi po tayo sa pagdiriwang ng Christmas sa pamamagitan ng pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos ng may kinalaman sa Christmas.
Yung verse 21 lamang po ng Matthew chapter 21, then babanggit-banggitin natin yung context as we reflect on the Word of God. Sabi rito sa NIV, Matthew 1:21, "She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins." Madali lang. She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins. Tayo po'y manalangin. Lord, marami pong salamat sa iyong salita na aming binasa, at salamat din po, Panginoong Diyos, na ako ay nakapagbalita sa kanila ng kalagayan dito sa Singapore. And I pray, Father God, with little interaction man, Panginoon, kung makakapag-message sila or text, ay mabanggit nila kumusta ang kanilang mga kinalalagyan, ang aming mga kababayan, Panginoong Diyos, na OFW sa iba't ibang lugar. And I am pretty much sure na pwede kong bigyan ng time para iyon ay basahin dito sa programa. Salamat, Lord, sa iyong kabutihan at pangunguna sa amin, at dalangin ko po na kayo ang maitaas, even Lord, sa aming pakikinig sa iyong salita sa maiksing panahong ito ng aming programa. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, Amen and Amen. Ito pong ating binasa ay definitely, una dahil nandun siya sa Matthew 1, no? Kauumpisa ng New Testament, no? Ng gospel na ito. May kinalaman talaga ito sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo, kasi ang ebanghelyo po ay tungkol sa Panginoong Hesukristo. Ito po ay kanyang istorya, ito po ay kanyang anong tawag diyan, istorya at mensahe, no? Yung ministeryo niya. At ito po ang umpisa, yung sa chapter 1. Dito hindi pa siya ipanganganak pa lamang. So in other word, ito po yung ipinagdiriwang natin na baby Jesus tuwing Kapaskuhan, no? Sabi nga nun, she will give birth to a son. Bigyan ko lamang po ng pansin yung she. Ito po kasi ay may doktrinang kaakibat, no, ng sangkakristyanuhan. Pag binasa po ninyo yung context nito, she will give birth to a son. Hindi po ito isang babae na mayroong ordinaryong asawa at sila ikinasal at pagkatapos ay nagsama at nagkaroon ng bunga ang kanilang pagsasama. Definitely, alam po ninyo na hindi iyon. Dito po sa chapter na ito ay kinuha yung tinatawag na doktrina ng virgin birth ng ating Panginoong Hesukristo. Na bagaman itong si Saint Mary, si Santa Maria, si Mama Mary, ano man ang tawag ninyo sa kanya, ina ng Diyos sa pagkakatawang tao, ay hindi po siya nagalaw ni Joseph na kanyang asawa. At yan po ay nandito sa context ng ating binabasa. Kung babasahin po ninyo yan, ay mula yan verse 18, yung atin pong tungkol sa kapanganakan ng Panginoong Hesus hanggang katapusan sa verse 25. No, hindi po ginalaw ni Joseph itong kanyang mapapangasawa pa lamang actually na si Mary. Sa kanila kasi ay parang asawa na kapag nagkaroon ng engagement, no? Kaya ang sabi diyan ay pinaplano niyang i-divorce si Mary ng quietly, dahil iniisip nga niya na nagbuntis na hindi naman sa kanya. So, pero nakalagay din sa bahagi ng kasulatan ito na ang kanyang ikinunceive sa verse 20 ay mula sa banal na espiritu. So, ang kapanganakan po ng Panginoong Hesus ay kakaiba upang ipakita na ang tagapagligtas natin ay kakaiba rin, no? Unique. Hindi po siya kagaya ng ating mga bayani, ng mga sikat na tao sa history, halimbawa si Jose Rizal,
Hindi po siya sa atin, no? Si Jose Rizal, hindi po siya ganoong klase ng bayani. At sa ibang bansa, kung sino man ang bayani na itinuturing nila, and even pati mga religious leaders na gaya ni Taugama Buddha, halimbawa, hindi po siya gaya ng ganon. Kasi yung mga tao po na yon, halimbawa si Muhammad, ay mga taong ipinanganak, no? Yung kanilang mga magulang nagsama at pagkatapos sila po ay ipinanganak ng ordinaryong kapanganakan ng gaya ng sinuman sa mundo. Gaya mo, gaya ko, no? Na yung ating mga magulang nagtalik at pagkatapos ay nabuntis ang ating nanay at ikaw, ako ay ipinanganak. So yung sinasabi po rito sa verse 21 na she will give birth to a son ay isa pong himala ng Panginoong Diyos. So natutuwa ako sapagkat binanggit ay to a son. May isa kasi akong parang miyembro dati, nagkape kami kailan lamang at pagkatapos kinu-question niya yung ipinakanta sa kanila ng kanilang worship leader, kasi nakalagay daw doon, si Jesus is our mother, is our father, is our sister, is our brother. Ewan ko kung narinig nyo na yung song na yan, pero ako po ay napakinggan ko na po yan once. Na nung una kong mabasa sa pag-awit, iniisip ko lang ang ibig sabihin ay the Lord Jesus Christ is everything to us. Pero yung akin pong kausap, sabi niyang ganun Pastor, yan ay maling doktrina sapagkat hindi kailanman naging babae ang ating Panginoong Hesukristo. Siya ay lalaki sang-ayon sa salita ng Diyos. Tama rin naman. Sabi rito, she will give birth to a son. No, siya po ay isang lalaki. Anyway, papunta tayo roon sa second point. Una, virgin birth, no, ang nangyari sa Panginoong Hesukristo. And then sabi diyan, and you are to give him the name Jesus. Ang ibig sabihin ng salitang Jesus ay tagapagligtas, no? Yan ang kanyang purpose kung bakit siya ipinanganak, no? Siya po yun ang meaning even ng kanyang pangalan. Kung bakit siya ipinanganak ay siya ay magiging tagapagligtas. Actually, bagaman mamaya pupunta tayo sa pangatlo, pero nakalagay na rin niya sa idea ng pangatlong linya, no? Because he will save his people. He will save his people. So, ang Panginoong Hesukristo po ay ipinanganak na mayroong daladalang layunin sa kanyang buhay, sa kanyang balikat. At siya po ay magiging tagapagligtas. So, marami pong babanggit ako ng mga bayani at mga religious leaders na ipinanganak na I believe mayroon ding purpose. Siguro upang maging tagapagtanggol ng kanilang bayan, no? Even ng Pilipinas, halimbawa ni Benigno Aquino na itinuturing na bayani din ng Pilipinas, no? Parang modern hero din siya, no? Pero hindi tahasan at hindi nakasulat sa anumang kumbaga iginagalang na kasulatan, religious writings, na itong mga ito ay ipanganganak sila na mayroong pangako sa kanila, no, sa kasulatan na ipinrophesied na sila ay magiging tagapagligtas. Pero ang Panginoong Hesukristo, siya po ay ipinanganak na merong nakalagay sa kasulatan na ang kanyang layunin ay para maging tagapagligtas, una ng kanyang mga kapwa Hudyo at pangalawa ng buong sanglibutan. 'Di ba sa Isaiah ay merong ganoong talata na unto us a child is born and he will be nandoon yung mga counselor, mighty God, no? At sa pagsasabi ng mga yon,
kung yun ay tumutukoy sa Panginoong Hesukristo at yun ang interpretation ng marami, naroroon na mayroong assignment, even hindi pa siya pinapanganak, ay meron na siyang assignment na nakasulat, kumbaga, sa mga kasulatan, no, sa religious writings. Unlike bawat isa sa atin, for sure, merong layunin ng Panginoong Diyos. Maging doktor, maging pastor, maging engineer, maging, I don't know. Iyang layunin na yan ay nasa puso at nasa plano ng Panginoong Diyos. But never na nakita ng inyong mga magulang, ng ating mga magulang, sa anumang religious writings. No? Pero ang Panginoong Hesukristo, bago pa man siya ipinanganak, nandoon na ang propesiya na siya po ay magiging tagapagligtas. So ang Pasko po ay hindi lamang pagdiriwang ng kapanganakan ng Panginoong Hesukristo na virgin birth, no? Kundi siya rin po ay kapanganakan ng ating tagapagligtas. Amen po ba? Yeah. Dalangin ko po na maging tagapagligtas ng bawat isa sa inyo ang ating Panginoong Hesukristo. Kayo na nakikinig sa programang ito at nanonood sa pagkakataong ito, dahil ito raw po ay ilalagay sa page ng ating web page ng ating anong tawag diyan, FEBC, no? At in particular doon po yata sa programa ng Magkaugnay. And then binanggit dito, because He will save His people from their sins. Okay? So kaya ko inihiwala yon. So bagaman meron siyang unique na birth, virgin birth, meron siyang unique na purpose, which is tagapagligtas ng sanglibutan. And then ito pong pangatlo, sabi po dyan nga ay He will save His people, na parang inelaborate lang yung pangalang Jesus. No? Kasi yun ang meaning ng Jesus tagapagligtas, to rescue. Ngayon, ang gusto kong bigyan ng emphasis ay ganito. Kasi ang sabi rito, because He will save His people, and His people ay nagre-refer, kung ang pag-uusapan po ay itong kasulatan na ito, doon sa mga Hudyo, sa kapwa niya mga Hudyo. Okay? Hindi sa buong sanglibutan, kumbaga. No? Pero wag niyo muna akong punahin. Pupunta naman tayo ron. And then sabi rito, from their sins, sa kanilang mga kasalanan. Ngayon po, may posibilidad na ang ibig sabihin nito ay ganito, na sa pamamagitan ng pangangaral ng Panginoong Hesukristo, ang kanyang mga kapwa Hudyo ay mailalayo niya sa pagkakasala. Di ba? So nangangaral siya na for example, thou shall not kill. Inulit niya rin yata yun, no? Yung 10 kautusan. No? Halimbawa, nangangaral siya na igalang mo ang iyong ama at ina. So, kung susundin ito ng kanyang kapwa mga Hudyo, sila ay malalayo sa mga potensyal na kasalanan na maaaring gawin ng tao. Subalit, hindi lamang iyon ang ginawa ng Panginoong Hesukristo o ang naka-assign sa balikat ng Panginoong Hesukristo, na banggit na natin yan kanina. Siya po ay naka-assign na maging tagapagligtas ng buong sanlibutan. Okay? So settle na po yon. Maraming bahagi ng kasulatan na nagsasabi tungkol sa bagay na iyon. Pero yung pag-emphasize po natin ng His people from their sins, kung ito po ay mga Hudyo noon, at sa ating panahon, maaring yung mga mananampalataya niya, no? Tayo pong mga Gentiles na nananalig sa Panginoong Hesukristo, ay tinatawag na rin po tayong His people. At kung susundin natin ang mga pangaral ng ating Panginoong Hesukristo sa banal na kasulatan, maliligtas din po tayo sa paggawa ng mga specific na kasalanan na naririyan sa ating paligid.
Nakuha po ba ninyo ang ibig kong i-point out? So ito po ay parang imbis na mag-generalize tayo na ang Panginoong Hesukristo ay tagapagligtas ng buong sanglibutan at yan po ay totoo, at tagapagligtas sa kasalanan na ating namana kay Eva at Adan, yung sabi nila yung nature natin, yung sinful nature natin, at yun ay singular lamang, sin. Dito po sabing ganon, pwede rin tayong iligtas ng Panginoong Diyos, ng ating Panginoong Jesus sa mga sins, sa mga specific sins na maaaring nagagawa natin at naghahadlang sa atin upang maging matibay, mabunga na mga Kristiyano. So pwede rin tayong iligtas ng Panginoong Jesus sa mga ganoong sitwasyon. Lalo pa, tayo mga overseas Filipino workers, napakaraming tukso sa ating paligid, hindi ba? Ganon din naman kahit hindi sa overseas Filipino workers. Pero parang kapag ka OFWs ka, mas na-emphasize dahil imagine yung tinitiis mong emotional, anong tawag dyan, struggle, na nag-iisa ka lamang halimbawa sa iyong trabaho o sa kanto doon sa kumpanya na iyong kinalalagyan. Umuuwi ka na nag-iisa pa rin. Of course, meron kang mga kaibigang Pilipino, pero iba pa rin talaga yung pamilyang inuuwian mo, asawa mo, inuuwian mo. So sabi natin talagang mahirap, nag-i-struggle tayo. So ang tutulong pa rin sa atin ay ang ating Panginoong Hesukristo. Magtatapos na po tayo. Maligayang Pasko sa lahat at masaganang bagong taon. Dalangin ko po na sa ating pagkikita sa susunod na linggo, sa susunod na Martes, ay bagong taon na. Magkita-kita nawa tayo na mayroong pagpapala at kalusugang galing sa ating Panginoong Diyos. Maraming salamat, Panginoong Jesus, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, sa iyong mga salita na aming napagbulay-bulayan. Salamat din po sa kaunting balitaan sa umpisa ng programang ito. Dalangin ko po ang iyong pangunguna sa amin. Bigyan niyo po kami, Panginoong Diyos, ng mapayapa, peaceful na pagdiriwang ng Kapaskuhan at ng bagong taon. Subalit mayroong napakaligayang puso dahil kami ay nakakonect sa iyo. Ikaw ang aming joy, Panginoong Jesus. Lalong-lalo na yung mga nakahiwalay ngayon sa kanilang mga pamilya sa panahon ng pagdiriwang ng Pasko at bagong taon dahil sa pandemya o dahil man sa trabaho. Gabayan niyo po kaming lahat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen.